sa ating Plan 40. Malapit na po tayong matapos. Kino-congrats ko na po ang lahat and we claim our victory na po. So ang napili ko pong verse is 1 John chapter 4 verse 7 to 10. Ang sabi dito is, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born God and knows God. So whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God shows His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Habang nag-iisip ako, naisip ko kung gaano kaputi sa atin si Lord. Kung paano niya pinakita sa atin yung pagmamahal niya sa atin. Kasi meron akong nabasa sa Bible verse na hindi lang basta salita, kundi isang pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Isipin mo yun, isipin mo yung Diyos natin na lumikha ng lahat. Pinakita niya yung kanyang tunay na pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay, hindi siya sa isang sakripisyo na nagbigay ng buhay. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi isang simpleng nararamdaman lang. Ito ay isang desisyon na nagbubukas ng pintuan para sa atin upang maranasan ng tunay na buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa at kapatawaran. Lagi natin alalahanin si Jesus Christ na pinadala upang magtaglay ng pag-ibig na yun sa atin. Dahil tayo ang unang nagmahal, kundi dahil siya yung unang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Di ba kahanga-hanga? Hindi siya nagantay na tayo magpakita ng tamang pagmamahal bago tayo pagbigyan. Hindi siya mismo ang nag-initiate ng yun. Pinakita niya rin na yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng sakripisyo. Nakantam natin yung kaligtasan at ang tunay na pag-ibig na magbabalik sa atin sa kanyang mga bisig. Kasi tayo, puno tayo ng pagkatalo, pagkakamali. Ngunit sa mata niya, tayo minahal na higit pa sa ating maaaring sukatin. Sabi nga dito sa 1 John chapter 4 verse 8 na ang pag-ibig na hindi napapako sa kalikasan natin bilang tao, kundi patuloy na dumadaloy mula sa kanyang walang hangganang pagnanasa na tayo ay mapatawad at mamuhay na may kagalakan sa kapayapaan. So, sa bawat araw habang tayo namumuhay sa mundong puno ng pagsubok at hirap, inuukit sa atin mga puso ang hamon ng pag-ibig ng pinakita ng Diyos. Pinipili natin magmahal, hindi dahil kailangan, kundi natutunan natin sa Kanya kung paano tayo magpatawad, magbigay, at magsakripisyo. Pag-ibig hindi madali Parang sa relasyon, ganyan. Hindi madali. Kaya may sacrifice. Sabi nga rin ni Daddy Paz, ang tunay na pag-ibig. Pero dahil sa Diyos, ito ay malalim na mahalaga, magahalaga, na nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating mga pananampalataya. Sa uli, kung tayo magmamahalan sa isa't isa tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, makikita natin ang buhay na ito ay puno ng kahulugan at layunin. Parang as a Christian, di ba dapat unity, pagmamahal. Kasi yun yung tunay na pagmamahal binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yun yung nagbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng ating sakripisyo. So, let's pray na po. Panginoon, salamat po sa walang hanggan ninyong pag-ibig na walang kapantay. Salamat po sa pagpapadala ng inyong anak na si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit dahil sa kanyang sakripisyo kami itinanggap at pinatawad. Patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataon na kami ay hindi nagmamahal na katulad ng pag-ibig ninyo. Tulungan niyo po kami na maging saksi ng inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Naway maging handa kami magpatawad, magbigay at magsakripisyo sa ngalan ng pagmamahal sa aming kapwa. Gabayan niyo din po kami sa bawat hakbang na may malasakit sa kababaang loob. Ang aming buhay ay walang saysay kung wala po ang inyong pag-ibig. Kaya't kami po ay may hiling na maging buhay na patotoo ng inyong kabutihan, kagalakan, Lord.
Sa kabila po ng lahat ng pagsubok, magpatuloy po kami magtiwala sa inyo at magtiwala sa planong mabuti ng inyong itinakda para sa amin. Salamat po Panginoon, sa pag-ibig na hindi namin kayang sukatin. Naway patuloy po kaming lumakad sa liwanag ng inyong pagmamahal at magbigay liwanag sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.